Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. I hope and I pray na ang bawat isa po sa atin ay nagkaroon ng magandang kapahingahan during the long weekend. At ngayon po, napapasok na muli tayo sa ating mga trabaho at yung iba naman po ay papasok sa kanilang paaralan. Maganda po na simulan natin ang umaga na ito na magbasa ng kanyang mga salita. And by the way po, until Saturday, ang mga kababaihan po ang maghahatid sa atin ng daily devotion. Kaya naman po inaanyayahan namin ang bawat isa na suportahan at manood every morning. And before we start, tara po, let's pray. Yes, our Heavenly Father, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umaga na ito for another opportunity na ipinagkaloob mo sa amin upang pagnilay-nilayan, Panginoon, ang mga salita mo. Nawa, Panginoon, ay mai-apply namin ito sa mga sarili namin at makita ito ng mga taong nakapaligid sa amin. Muli, maraming salamat. In Jesus' mighty name, Amen. Before I start po, basahin ko po muna yung 1 Samuel chapter 9, verse 1 to 21. Nakita sina Saul at Samuel. Sa lipi ni Benjamin ay may isang mayamang lalaki. Siya ay si Kish na anak ni Abiel at apo ni Zeror, mula sa sambahayan ni Becorat at sa angka ni Abia. Si Kish ang ama ni Saul na siya namang pinakamakiksig at pinakamatangkad na lalaki sa buong Israel. Minsan, nawala ang mga aso ni Kish, kaya inutusan niya si Saul na magsama ng isang katulong at hanapin ang mga asno. Naghanap sila sa buong kaburulan ng Ephraim at sa lupain ng Salisa, ngunit wala silang nakita ni isa man. Nagtuloy sila sa Saalim, ngunit wala rin doon. Nagtuloy sila sa Benjamin at wala rin sila natagpuan doon. Nakarating sila sa Zuf, ngunit wala pa rin silang nakita. Kaya't nagyayanang umuwi si Saul. Sinabi niya sa kanyang kasamang lingkod, umuwi na tayo at baka tayo naman ang inaalala ng aking ama. Sumagot ang kanyang kasama, sandali lang, sa lungsod na ito ay may isang lingkod ng Diyos. Iginagalang siya ng mga tao sapagkat nagkakatotoo ang anumang sabihin niya. Pumunta tayo sa kanya, baka sakaling maituro niya sa atin ang ating hinahanap. Sinabi ni Saul, anong maibibigay natin kung pupunta tayo sa kanya? Ubus na ang baon nating pagkain. Sumagot ang katulong, mayroon pa akong 3 gramong pilak. Ibibigay ko ito sa kanya para ituro sa atin ang ating hinahanap. Noong panahong iyon, ugali ng mga Israelita na lumapit sa isang manghuhula kung may isasangguni sa Diyos. Manghuhula ang dati nilang tawag sa propeta. Sinabi ni Saul, sige, tayo na. Pumunta tayo sa sinasabi mong lingkod ng Diyos at nagpunta nga sila sa lungsod na kinaroroonan ng nabanggit na lingkod ng Diyos. Sa daan, nakasalubong sila ng mga dalagang sasalok ng tubig. Narito kaya ang manghuhula? Tanong ni Saul sa mga dalaga. Sumagot ang mga dalaga, opo, kararaan lang niya papunta sa altar sa burol sapagkat maghahandog doon ang mga tao. Lumakad na kayo at pagpasok ninyo ng lungsod ay makikita ninyo siya. Magmadali kayo upang maabutan ninyo siya bago makakyat sa altar para kumain. Hindi kakain ang mga taong naroon hanggat hindi siya dumarating sapagkat kailangan munang basbasan ang manghandog. Pagkalabas sa kakakain ang mga panauhin. At nagtuloy nga sila sa lungsod. Papasok na sila nang makita nila si Samuel na papunta naman sa altar na paghahandukan. Isang araw bago dumating doon si Saul, nagpakita kay Samuel si Yahweh at sinabi, Bukas ng ganitong oras ay may darating sa iyong isang lalaking taga Benjamin. Pahiran mo siya ng langis bilang pinuno ng aking bayang Israel. Siya ang magtatanggol sa mga Israelita laban sa mga Filisteo. Naawa na ako sa nakikita kong paghihirap ng aking bayan at narinig ko ang kanilang karaingan. Nang dumating si Saul, sinabi ni Yahweh kay Samuel, iyan ang lalaking sinasabi ko sa iyo na maghahari sa Israel. Lumapit si Saul kay Samuel at nagtanong, saan po ba nakatira ang manghuhula? Sumagot si Samuel, ako ang manghuhula. Sumama ka sa akin sa altar sa burol at magsasalo tayo sa pagkain. Bukas ka na ng umaga umuwi pagkatapos kong sabihin sa iyo ang gusto mong malaman. Huwag mo nang alalahanin ang mga asnong hinahanap mo sapagkat nakita na ang mga iyon. Sino ba ang pinakamimithi ng Israel kundi ikaw at ang sambahayang iyong ama?
Sumagot si Saul, "Ako po'y mula sa lipi ni Benjamin, ang pinakamaliit na lipi sa Israel, at ang aming angkan ang pinakamahirap sa aming lipi. Bakit po ninyo sinasabi sa akin iyan?" Pagpalain nawa po tayo sa pagkakabasa ng salita niya. May dalawa po akong puntos na gusto i-share sa inyo. Una po, ang plano ng Diyos ay makapagdadala sa atin sa tamang sitwasyon. So, parte po ng plano ng Panginoon na mawala yung asno ni Kish. Nahanapin ni Saul at magkita sila ni Samuel. Ang plan and goals lang naman ni Samuel at ang kasama niya ay makita yung asno at maibalik kay Kish. Let me share the quick story po kung bakit po kami napunta dito sa Bacoor. Medyo nakaka-relate po ako sa kwento na ito. So, long time ago po, kilala na po namin si Pastor June at si Pastor Tita. Dahil pupunta po sila sa Malolos, sa Christ Church Malolos, which is yun po yung dati naming church. And nung nagpa-plan po kami magpakasal, isa po sila talaga sa nilista namin maging ninong at ninang. First week ng January 2024, pumunta po kami sa Makati upang magdala ng invitation and para maka-fellowship na rin po sila. After the service, nagkausap-usap po kami, and yun nga po, sinabi po namin na gusto po na namin silang kuhanin ninong at ninang, and nagpapaalam din po kami na sa Makati na po kami a-attend kasi nalipat na po ako sa head office, which is sa Pasay po. So, sinabi po namin sa kanila na dito na, kung pwede, dito na kami umattend sa Makati kasi nalipat nga po yung trabaho ko sa Pasay na ako. So, maghahanap kami ng apartment malapit sa trabaho. Then, sa Makati na po kami attend. And sabi ni Pastor Tita na, why not sa Bacoor na lang kayo umattend kasi mas malapit yung work mo doon, isang sakay lang, isang UV lang, nandun ka na sa Bacoor, nandito ka na sa MOA. So, hindi ka na mahirapan mag-commute kasi kapag dito kayo atin sa amin, sa Makati, medyo malayo. So, malayo yung pag-commute. So, yun yung sinabi nila. And the rest is history, and may 2 years na po kami dito sa June. So, ang plano lang po talaga namin ay i-invite sila sa kasal at maging ninong at ninang. Pero ang plano po pala ng Diyos ay idalin kami dito sa Bacoor upang dito kami manilbihan, upang dito kami mag-serve sa Kanya. So, wala sa hinagap namin na makakapunta kami dito sa Bacoor, na dito kami sa Makati maglilingkod para sa Panginoon. Pero ang plano ng Panginoon ay hindi natin masabi. Ito lang yung plano natin, pero may mas malaking plano pala ang Panginoon. And hindi siya random talagang very intentional ang Panginoon sa lahat ng plano niya sa atin. Hindi lang random niya naisip, dito ko sa Bacoor. Hindi ganon. Very intentional ang Panginoon. May plano siya at malaki yung plano niya sa bawat isa sa atin. At yung pangalawang points po ay, ang plano ng Diyos ay makapagdadala sa atin sa tamang tao. So, ang tamang tao po na nakita ni Saul ay si Samuel po. So, kami din, nakakita po kami ng tamang tao na makakasama dito sa Bacoor. Dahil wala po kaming kakilala dito, wala po kaming kamag-anak, pero dinala kami ng Panginoon sa tamang tao, which is sila Pastor Tita, sila Pastor June, sila Ate Marga, si Pastor Yan, at si CM Family and Bacoor. So, dinala kami niya sa mga tamang tao para doon kami mag-grow sa journey namin sa pagpapatuloy sa Panginoon, sa pagsaserve sa Panginoon. At yung tamang tao na yon ay ginamit niya para mas lumalim kami, para magkaroon kami ng relationship sa bawat isa. And ganoon na rin yung nangyari kay Saul. Ang tamang tao para sa kanya ay si Samuel, at si Samuel yung tutulong sa kanya. Kaya as we reflect sa mga salita ng Diyos sa atin ngayong umaga na ito, kapatid, hindi aksidente ang mga nangyayari sa atin ngayon. Tinakda ng Diyos ang mga sitwasyon para dalhin tayo sa lugar kung nasaan tayo naroroon ngayon. Maaaring kagaya ni Saul ang nangyayari sa buhay mo. You are searching for something but God is leading you to a direction kung saan makikita mo ang beauty ng plano ng Diyos. Paano kung hindi natin alam ang mangyayari? Kapatid, madali lang po yun. Magtiwala tayo palagi sa Diyos at hindi niya tayo dadalhin sa lugar kung saan tayo ay mapapahamak.
sapagkat hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Kaya ang paalala sa atin ngayong umaga na ito, ang Diyos ang magdadala sa atin sa tamang sitwasyon at sa tamang tao, basta magtiwala lang tayo palagi sa Kanya. God bless po sa bawat isa. Tara po, let's pray. Yes, our Heavenly Father, Lord, maraming salamat Panginoon sa umaga na ito. Maraming salamat, Lord God, sa pagdala sa amin sa tamang sitwasyon, sa tamang tao, Panginoon, sa amin. And help us, Lord God, na magtiwala at maniwala sa lahat ng plano mo sa buhay namin. Sinusuko po namin, Panginoon, sa iyo ang buhay namin. Help us, Lord God, to open our hearts, our eyes, our mind, Panginoon, to see you, to hear you, to see your words, to hear your words, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Patuloy mo kami ingatan, patuloy mo kaming gabayan, Panginoon, at patuloy mo, Panginoon, i-allow ang buhay namin na sumunod, Panginoon, sa iyong plano. Maraming salamat. In Jesus' mighty name, Amen. God bless everyone.